Ang kwartong may foam di ako silet isang nursing student. Noong immersion namin sa Naik, Cavite, pinatira kami ng school sa isang bahay na nirentahan nila para sa amin. 12 kaming lahat, 6 na lalaki, 5 kaming babae, at kasama namin ang aming clinical instructor. 2 kwarto lang ang bahay. Hindi ito ganoon kaluma pero ramdam na matagal na rin itong hindi tinirhan. Tahimik ang paligid, wala masyadong kapitbahay, at sa gabi ay halos madilim ang buong kalsada. Ang unang araw pagdating namin, masaya pa ang lahat. Nag-uunahan kami kung saan matutulog. Sa unang kwarto, may malaking kama at foam na bago pa, nakabalot pa sa plastic. Ang ikalawang kwarto naman ay halos walang laman, sahig lang at walang gamit. Nagpustahan kami kung sino ang makakakuha ng unang kwarto. Panalo ang mga lalaki. Tuwa na tuwa sila dahil para silang nanalo sa jackpot. Kahit siksikan, basta may kama at foam, ayos na. Kami namang mga babae, no choice, sahig ang tulugan namin. Ang clinical instructor namin, sa sala na lang pinili, baka raw para may peace of mind. Unang gabi, ang karaniwan, pero hindi matapos ang buong araw ng pag-aayos, nagsimula na kaming magpahinga. Normal lang sa umpisa. Ang mga lalaki, parang mga bata na masaya sa bagong laruan. Tawanan, kulitan, hanggang sa isa-isa silang nakatulog. Pero pagsapit ng hating gabi, nagising si Aris. May kung anong kumalabit sa batok niya. Unay inisip niyang baka alikabok lang o insekto. Binaliwala niya. Pagkaraan ng ilang minuto, si Philip naman ang biglang napabalikwas ng bangon. "Sino yon?" sabi niya. May kumiliti raw sa paa niya. Hindi pa sila nakakahinga, nang si Ralph naman ay nagising na pawis na pawis. "May humawak sa batok ko," bulong niya. Nagkatinginan silang lahat at sabay-sabay na tumakbo palabas ng kwarto. Buong magdamag silang hindi nakatulog, nagkwentuhan na lang sa sala, nanginginig. Kinabukasan, halos wala silang imik. Pero isa lang ang hiling nila, "Girls, palit na lang tayo ng kwarto." Hindi man nila ipinaliwanag kung bakit, pumayag kami. Ang totoo, tuwang-tuwa pa nga kami na makalipat sa mas maganda at mas komportableng tulugan. Ikalawang gabi, ang hindi malilimutan pagsapit ng gabi, kami naman ang lumipat. 3 sa amin ang kumasya sa kama at foam, pero mas pinili kong sa sahig matulog. Hindi ko napansin na nakaharap pala ang mga paa ko sa mismong pintuan ng kwarto. Maaga kaming nakatulog, mga bandang 9:00. Pagod na pagod kasi sa duty. Tahimik, payapa, at malamig ang paligid. Pero bandang 12:00, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong dahilan, wala namang ingay, wala namang gumalaw. Pero ramdam ko may kakaiba. Umikot ako ng posisyon, nakiramdam. Ang kwarto ay sobrang dilim, pinatay nila ang ilaw. Lahat ng kasama ko ay mahimbing ang tulog, parang walang alintana. Siguro, guni-guni lang, sabi ko sa sarili ko. Pinilit kong muling pumikit. Ngunit bago tuluyang lumubog ang paningin ko sa antok, may naramdaman ako, isang malamig na daliri, dahan-dahang pumapasok sa loob ng kumot ko. Nanggagaling ito sa mismong paanan ko. At kasunod noon, marahang hinila ang kumot pababa. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Pinilit kong sumilip, ngunit wala akong makita. Wala namang tao sa paanan ko, at paano magkakaroon kung ang paanan ko ay nakasandal mismo sa pinto. Nararamdaman ko ang bawat pagdampi ng malamig na daliri sa balat ng paa ko. Gusto kong sumigaw pero wala, parang may humahawak sa lalamunan ko. Gusto kong gisingin ang katabi ko pero walang lumalabas na boses. Nagdasal ako sa isip ko, paulit-ulit, Ama namin, Aba Ginoong Maria. Nagtalukbong ako ng kumot, pilit na nagtatago. Hanggang sa unti-unti, nawala ang pakiramdam. Parang umalis ang kung sino man o anuman ang nandoon. Pagkatapos kinabukasan, tahimik lang ako. Wala akong binanggit kahit kanino. Pero sa isip-isip ko, malinaw, may kakaiba talaga sa kwartong iyon. Kahit anong pilit nila, hindi na ako muling natulog doon. Mas pinili ko pang sa sala o sa sahig ng ibang kwarto, kaysa maramdaman ulit ang malamig na kamay na iyon. At hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang gabing iyon, nalalamig pa rin ang buong katawan ko.